Matapos ang 2 buwan na mainit na balitaktakan sa social media, sa Senado, sa Kongreso, sa mainstream media, wala po yan. Bahagi po yan ng BBM. Kagaya po yung ICI at yung mga iba pang nagrarally. Bahagi po yan ng BBM. Ano po yung BBM? Yung budol-budol makinarya. Alam niyo naman, nagka-cover kayo ng mga trial kung minsan. Hindi lahat ng sinasabi ng mga testigo ay dapat paniwalaan. Maaring nagtuturo lang yan para ma-deflect yung liability niya. And yet, doon sa isip ng utak ng bayan, tinanggap na nila yan na guilty na yan. Kawawa naman. Kawawa naman. Dinadalhan sila ng mali-malitang pera, milyon sa kanilang mga mansyon. Kawawa naman. Yan ang ating Executive Secretary Lucas Bersamin. Palakpakan. Pambihira talaga. Oo. O, punta na ho tayo dito kay Atty. Vic Rodriguez. Nako, matindi ho itong mga kababayan ng paghaharap ni Atty. Vic Rodriguez at itong walang prinsipyong Executive Secretary nitong si Marcos Jr. Yan nung si Atty. Vic, naging Executive Secretary din ho yan nitong si Marcos Jr. Pero dahil nga merong prinsipyo at paninindigan, nung nakikita niya na yung mga kabalintunaan dito sa administrasyon na to, umalis na ho siya. Kasi ang problema na nasa loob ng administrasyon na to, hindi ho kayang resolbahin ng isang tao, ika nga. Hindi ho madadaan sa mga legal advice nitong si Atty. Vic Rodriguez. Siya ang kagahaman sa pera nitong mga nakaupo ngayon sa ating pamahalaan. Kaya naman, napakaganda nung ginawa na yan nitong si Atty. Vic. At ngayong mga panahon na to, napakaraming bumibilib dyan sa mama na yan dahil sa kanyang ipinapakitang prinsipyo at paninindigan. Pero bago yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Hayun na nga mga kababayan, dyan rin lamang na napag-usapan na ho natin ang tawag dito, salin, di ba? Ito kasing problema dito kay Marcos Jr. kasi puro ho siya payabang, puro ho siya forma, puro ho siya boka. Di ba? Naalala niyo ho ba yun? Nakalimutan kong hanapin yung interview niya sa Malacanang Press Cartel, yung tanong sa kanya nitong si Ivan Marina kung Mr. President, sang-ayon ho ba kayo? Kaya maging kayo ho ba, ilalabas nyo ang inyong salin? Sumagot ho itong si Bangag. Oo naman, ilalabas ko yan. Walang problema. Kasing ganyan Nung nagdang administrasyon lang binago. At dito ho mga kababayan, wala pang hamon dito kay BP Sara. Ayan. Ayan na yung salin niya. Diba? Yan ho mga kababayan. Yan ba yung tinatawag ho nilang magnanakaw? Pambihira, nauna pa tong si BP sa inyo. Mga walang niya kayo, ang yayabang nyo. Pag nagpa-interview kayo, kala nyo kung sino mga santo na ilalabas nila mga salin nila. Nasaan na salin ni Marcos Jr.? Ayan kay BP Sara, tignan nyo. Lucas Bersamin, huwag ka nang magpalusot. Sabihin nyo lang kung kaya nyong ilabas o hindi. Kasi ang sambayan ng Pilipino ay binabantayan kayo. Inaabangan kung ilalabas nga ba nitong si Marcos Jr. ang kanyang salin. Ngayon pakinggan ho natin itong si Lucas Bersamin. Lahat yung tatlo, opposition member. Nako, yan. Halos lahat yung tatlo, opposition yung mga yun. Independent sila. Oh. They were chosen because of that quality of independence. Wow. Actually, you Quality of independence. Sinasabi ko. don't need si Babe Simpson. May, wag na natin pag-usapan yan. What you mean by opposition may be a political opposition na member. But that is the presidential choice within the framework ng EO. Siguro ang konteksto ng tanong ay anong mga naging basehan kung bakit napili yung mga nakaupo ngayon dyan sa ICI. Kasi dyan lang ho nag-umpisa yung video na to ni Lucas Bersamin. Pag kasi kayo binukanan nitong si Bersamin ang kanyang bunganga, videohan nyo na kagad. Ano na yan ngayon? Hindi na basta-basta abogado yan. Yan ay isang politiko na. Independent, we choose the people na we believe were independent from anyone, including Independent from anyone. Noong nagpunta itong si Martin Romualdez, kulang na lang buhatin siya doon pa lang sa tarangkahan ng ICI. Diba? Kulang na lang bitbitin siya, hawakan siya, yung tipong pati tubig, merienda ay iibot sa kanya. Independent, ganon. Kapal na mukha ito si Bersamin, no? So what you're trying to say is well, hindi kailangan dahil lahat ng mga naitalaga doon sa ICI ay mga independent. That's independence is number one criterion for
Hindi, in the first place, sino nagtalaga sa kanila? Kung ang nagtalaga, politiko, magmamano sa politiko yan. Kasi pagka hindi na umayon, doon sa naratibo, nung politikong nagalukluk sa kanya, yung mga nasa ICI na yan, masisibak siya. Nakita niyo yung ginawa dito kay Mayor Benjamin Magalong. Nung medyo bumanat-manat na siya, anong ginawa nitong administrasyon? Binuratan siya. Kung talagang naghahanap sila ng independent, bakit nung umalis siya, hindi man lamang na kahit isang tawag na galing dito kay Bangag, hindi ho siya tinawagan. Hindi man lamang ho siya pinasalamatan na Mayor Benji, maraming salamat sa naging tulong mo. Siguro from here, kaya na naming ituloy itong mga kaganapan na to. Diba? Meron na kami napili na magiging aso namin. Kasi pangit yung track record mo, Benjamin Magalong eh. Bumabanat ka ng presidente. Di ba? Possible na pwedeng ganun ang dahilan. Pero ang sinasabi natin dito, ang punto dito, kailanman kung ikaw pinili ng presidente o pinili ng isang politiko at tinatag yung isang commissioner, hindi ka magiging independente. Kaya itong si Lucas Bersamin, napakalaki mong sinungaling. Tanda mo na, nagsisinungaling ka pa. Langya ka. Appointment to that body. Oh. You know, you cannot put there na kailangan ng opposition. Ibig sabihin nun, kung hindi opposition, wala nang objectivity. Hindi, kailangan ng opposition para sa gayon, kung ano man ang pinag-uusapan, hindi lahat sila mga yes man doon. Di mo naman naiintindihan. Kailangan nga, meron nga religious group dyan eh. Nandyan ang JIL, nandyan yung INC, nandyan yung Shaksi, nandyan ang mga Katoliko, born again, kay OJC. Bigyan nyo ng upuan dyan. Isang representante galing dito sa mga siguradong hindi makukurap. Kasi pagka yung politiko, kahit na nasa opposition yan, baka pag dinalhan ng siyang Rimowa yan, mag-iba tono yan, di ba? Ganun ho yun mga kababayan. Hindi naman maganda yun. Ano? Although I agree with the proposition of Senator Alan. That's also a laudable recommendation. But we may see... At tayo actually, opposition, no problem. Okay, padala kayo dyan, walang problema. Pero kung sa atin ho kasi religious, dapat merong isang INC, merong isang INC dyan na dapat pwede siyang mag-take notes o i-record kung ano man yung pinag-uusapan. Merong taga Iglesia ni Cristo dyan, merong taga JIL dyan, merong taga Saksi ni Jehovah, merong mga Seventh-day Advent. Kung ano mang reliyon na gustong magpas-sertifika na dapat magkaroon sila ng presensya dyan sa iniimbestigahan na yan, tayo ho ipabor na dapat magkaroon ng ganong galaw dyan sa ICI. He thinks differently. I don't think na it's necessary to brand one of the members or two of the members as coming from the opposition. They are really independent. Hindi namin kayang influensyahan yung mga yan. And sir, what does the palace Naniniwala kayo pagka sinabi nitong si Lucas Bersamin na yung mga nakalukulok na yan dyan sa ICI hindi kayang influensyahin na Malacanang? Pagka naniwala kayo, parang sinabi ni Marcos Jr., 20 pesos na bigas, di papasok ang ICC, di ka namin impeach, BP Sara. Yan, ganyan na ganyan yung sinasabi nila. Mga sinungaling ang mga nasa administrasyon. Pag naniwala kayo sa sinasabi ni Lucas Bersamin, fool me once, shame on me. Fool me twice, anak ng tokwa. Bahala na ho kayo dyan. think about live streaming the hearings? Kasi po may mga nagsasabi na magiging trial by publicity yung Okay. concern po. Okay, take it in this light. No? Ang context ng EO, empowering the ICI to do fact-finding. Ang daming cheche bureche. Ang dami ng ebidensya. Hinantira na ng mali-malit ang pera. ICI pinag-uusapan natin ngayon. Bakit di pa natin kasuhan? Yung mga hinatiran ng pera, ipakulong yung mga hinatiran ng pera. Lang yung Bersamin po talaga. Sige. Ay, naniniwala ho tayo mga kababayan na ang edad hindi yung kumbaga magiging wisdom mo talagang sobrang malawak at yung iyong pagmamahal sa bayan mas lalalim. Hindi ho tayo naniniwala diyan. Kahit na anong tanda mo, pagka ikaw pinasok ng pera at politika, kahit na anong nalaman mo sa batas, kahit anong naiimbak mong prinsipyo, pagka ikaw linamon na ng politika, makakahalin tulad mo. Itong si Lucas Bersamin. Is that the ICI is an independent body. Now, we will leave to the ICI the decision whether to live stream or not. Kasi
alam mo, sometimes yung opinion ko ito ha. Ayan, Huwag opinion niyong yan. Sasabihin na sa ICI ito. Ang opinion ko is, Oh. it often does not work very well in favor of the objective that you want to achieve. Kung ila-live stream mo lahat ng gawain, Oh. ah, Hindi live stream yan. kasi there are many things that are revealed there that may not be true, that may not be verifiable. And this ICI is a precursor to an O bakit sa Senado? Okay naman yan, sanay naman kami sa mga sinungaling na politiko. Sabi nga, sabi nito si Bersamin, pwedeng merong mailabas doon na hindi totoo. Okay naman kami doon. Mga politiko lang naman pinapatawag doon. Mga sinungaling talaga yung mga yan. Sanay na kami dyan, okay lang. I-live stream nyo. Langya ka. investigation process, a preliminary investigation process that will result or has to result into a criminal prosecution. Kung magla-live stream ka, you hear so many things there which may not at all be evidence. And yet, yung tao na nanonood will be given the false expectation or false hopes na ganyan ang ginawa niyan. Hindi naman. Ano ang tao ko, alangan namang paratangan dyan, si PH Update, nagnakaw ng baldi-balding pera. Tumanggap ng mali-malitang pera. Sigurado tayo, 100% yung mga makakaladkad dyan sa issue ng flood control na yan, kung hindi congressman, contractor, sila-sila lang yan. Buisit na to. Anong false? Ito talaga si Bersamin, oo. Nakuha niyo ba yung punto? Kesyo, hindi daw ang tag dito, hindi daw baka hindi mga totoo yung mga sasabihin, yung tipong kawawa naman yung mga ma-action. Mga milyonaryo pinapatawag dyan, Lucas Bersamin, baka hindi mo alam. Kung hindi mo alam, punta ka dyan sa pader sa likod mo at iumpog mo ulo mo, baka malaman mo. Pwede yan, it is not going to be fair. No? I don't know, it's up to them. We are not influencing them at all in this matter. Kuha ka ng bato, ipukpok mo sa utak mo, baka yung pinagkatandaan mo, bigla mo maalala. Walang pinapapunta dyan na ordinaryong Pilipino. Walang pinapapunta dyan na ordinaryong obrero. Ang pinapapunta dyan, kontraktor at congressman, no? Langya ka. Kuha ka ng bato, pukpok mo malakas. Sakali maalala mo yung mga prinsipyo mo sa buhay at kung bakit kayo naglilingkod sa sambayan ng Pilipino. Walang mapapatawag doon na street sweeper. Walang mapapatawag doon na taxi driver. Ang ipapatawag doon, congressman at contractor. For your information, Mr. Bersamin. Langya ka. Hindi daw totoo yung mga sasabihin. Okay, give it. Pagpalagay, hindi totoo. Pero para pigilan yung pagla-livestream, anak ng Petrang Garapata, kunin nyo yung ICI, ibulsa nyo, tapos iburo nyo. Mga walang niya kayo. Mamaya na ho ulit mga kababayan, manunood ho muna tayo ng championship. Itutuloy ho natin to mga kababayan. Ayun. Babalik ho tayo mga kababayan. Congratulations sa TLPH. Nanalo ho sila. Palakpakan. Champion. Champion yung TLPH. Congratulations ulit. Tuloy natin to si Bersamin. Nakahanap ka na ba ng batong ipupukpok mo sa ulo mo? Langya ka, oo. Game. Should adapt the rules when they will live stream. Okay Yeah. lang yung live stream. It's a good concept for ensuring transparency. Oh. But if your objective is not clear in demanding live streaming, ayoko rin na Ano ba naman di clear doon sa demand ng taong bayan para mag-live stream itong mga to? Kasi nung ninanakaw nila ang pera ng sambayan ng Pilipino, ganun-ganun na lamang. Di ba? Tapos ngayon, ayaw nyo i-live stream. Mantakin nyo mga kababayan, harapan, Committee on Appropriation, harapan ng mga kababayan, pinag-uusapan lang kung paano nila nanakawin ng pera ng sambayanan. Naka-live stream. Panggigiba dito kay BP Sara. Bakit ngayon? Ngayong sisingilan na ho sila na kailangan live stream itong investigasyon. Ayaw din maging itong executive secretary na di natin malaman kung sinto-sinto o ewan. Diba? Tuloy natin. ano yung mga tao na nababanggit sa isang affidavit kagad guilty na, hindi pwede yun. Hindi kaagad guilty na. Hindi guilty. Hindi sila guilty. Yung guilty lang,
yung mga contractor at mga district engineer. Eh sino bang pinakamataas na nababanggit pinagtatanggol nito nitong si Lucas Bersemin, si Martin Romualdez, si Zaldico. Kagad guilty na ba sila? Bakit tayo na magpaliwanag na maayos? Di ba? Paliwanag sila na maayos sa taong bayan. Hindi yung pagka tinatanong sila dyan sa buwisit na ICI na yan, ayaw nyo yung live stream. Alam nyo naman, nagka-cover kayo ng mga trial kung minsan. Hindi lahat ng sinasabi ng mga testigo ay dapat paniwalaan. Maaring nagtuturo lang yan para ma-deflect yung liability niya. And yet, doon sa isip ng utak ng bayan, tinanggap na nila yan na guilty na yan. Kawawa naman. Oh. Kawawa naman. Dinadalhan sila ng mali-malitang pera, milyon sa kanilang mga mansyon. Kawawa naman. Yan ang ating Executive Secretary Lucas Bersamin. Palakpakan. Pambihira talaga. Oo. O, punta na ho tayo dito kay Atty. Vic Rodriguez. Game. Na makauwi na si Tatay Digong. Alem Mon. Ito pong effort ko ay hindi pang sarili. Ito po'y para sa ating mga kabataan. Yung ating mga kabataan na ang layunin ho natin magkaroon sila ng kasalukuyan, yung immediate ba. Kasi kung yang si Lucas Bersamin nasa ika nga, yung interest talaga na tinutulak para sa sambayan ng Pilipino, baka 3 oras di siya magtagal dyan sa pwesto niya na yan at umalis siya. Sa totoo lang, kung ikaw ay nasa matinong kaisipan, nasa administrasyon ka na to, nakita mo na yung sandamukal na kapalpakan at talagang pagnanakaw, gara pa lang pagnanakaw sa administrasyon, nandiyan ka pa, 2 bagay lang ho yun mga kababayan. Tatanga-tanga ka o kasabwat ka, yun lang yun. Gawin natin 3, baka nag-uulyanin na rin. Mabigyan sila ng buhay na may dangal at dignidad. Yan. At in the long term, pag nagtino na po ang gobyerno, ang administrasyon, hindi lang itong kasalukuyang sablay na administrasyon, all other succeeding administrations, mabigyan lang ho natin ng at least fighting chance yung ating mga kabataan na higit magkaroon sila ng buhay na higit maganda, higit stable, higit prosperous sa buhay na dinatnan nila. Regardless kung ano pa po ang estado ng kanilang pamumuhay nung sila ipinanganak, isinilang. If there is anything or if there's any vested interest on my part in pushing for transparency, accountability, peace, and security, it's because when I speak of the Filipino young, when I speak of the Filipino youth, ang aking personal na interest lamang kasi po yung aking mga anak ay napapabilang doon sa Filipino youth, doon sa Filipino young. Wala naman po sigurong masama kung sinong magulang man ang maghangad ng higit na mabuting Pilipinas, higit na mabuting pamahalaan, higit na mabuting buhay at kinabukasan sa kanyang mga anak. Yun lang po ang aking personal na interest. Subalit kung titingnan po ninyo, ito po ay pangkalahatan sa lahat ng kabataang Pilipino. No? Para klaro tayo. Si @CRISC7288, binabati pa nito si Placido Piloso po, good PM po. Si Placido Piloso po, may follower dito, si @CRISC7288. Rafael Soto, tama, I agree with you, Rafael Soto. Si Tintot, hi po from Vancouver, Canada, maraming salamat. Si Neni Akrig, magandang hapon, Attorney Vic from Sydney. Hi Neni, I hope to see you soon again. At si Vicente Bureros, dapat may kaakibat si Senator Marcoleta na debater like you and Attorney Lambino and others on PDP Laban. In God's time, Vicente, kung ano po ang kanyang ilalaan sa lahat, antay na lamang po natin. Si Marie Malu, maraming salamat sa iyo. Si Dimple Jane Paz, hello po, Cagayan Valley. So magandang hapon muli. Krimen na walang kriminal. Yan. Krimen na walang kriminal, ito po yung ating pamagat. I encourage all of you, kung meron po kayong nais ipabati, ipa-shout out, o di kaya ay itanong, o yung inyo pong kuro-kuro. Again,
magbibigay daan po tayo ngayon sa lahat ng mga nasa comment box or comment section natin dahil ilang live po natin, sa dami po ninyo, pagpasensyahan nyo na pagka naman po libre ang aking oras kahit hindi po ako nagla-live, sinisikap ko pong masagutin kayong lahat. Ano? Krimen na walang kriminal. Ano po ibig Nako. sabihin nito? Ngayon po ay October 24, 2025. 2 buwan na pong mahigit ng mainit na pinag-usapan itong maanumalyang flood control funds at flood control program. Not to grab anything from anyone or not to attribute anything to me or to Congressman Sid Ungab or to President Rodrigo Roa Duterte, but if you may recall, as early as last year, nagpahayag na po kami ng protesta dito sa maanumalyang 2025 proposed national budget. In fact, January of this year, 2025, nag-file na po tayo ng kaso sa Korte Suprema na humihiling na sa petisyon natin, hinihiling natin na ipawalang bisa, ideklarang invalid, unlawful, criminal at unconstitutional itong 2025 national budget. Ang naging tugon po ng Malacanang, kahit daw po nabasa na ni BBM yung 4,000 mahigit pahina ng proposed 2025 budget, wala daw po siyang makitang blanco. Talagang wala kang makikitang blanco. Unang-una, hindi mo naman binasa. Pangalawa, magkaibang dokumento. Ito naman si attorney. Binasa niya. Sabi, di ba, inayabang niya. Yun, binasa ko yung ano. Siguro, malakas pa yung tama ng pulburon sa kanya nung sugar ba? Mataas yung sugar niya. Nung binigay sa kanya GAA, matagal siya sigurong nagiinom, nagpupulburon, hindi niya alam pinag-uusapan. Akala niya, tinutukoy natin yung GAA. Ang sinasabi natin, yung BICAM report. Yan ang problema pagkabida-bida, kagaya nitong si Boying Remulla. Ito yung pinag-uusapan Si Marcos Jr. pa. namin. Ang blanco ho ay nasa Bicameral Conference Committee report. Kung ang titingnan mo ay yung final form na, yung General Appropriations Bill, yung panukalang batas na kanya pong pinirmahan, talaga walang blanco doon. Kaya nga ho, di ba, ang sinisigaw natin, kanino yung makakating kamay na nakialam doon sa blanco sa BICAM. Hanggang ngayon, hindi pa po nasasagot yun. Noon pa lamang, meron hong pananagutan Falsification of legislative document nga po yun Nako. Sinong makating kamay ang nagpuno ng mga blanco? Kaninong makating kamay? Babae ba siya? Lalaki ba siya? Tandem ba sila o grupo sila? Kung ito po ay agad tinugunan ng kasalukuyang administrasyon, hindi na po tayo umabot sa ganitong kalunos-lunos na estado. Kaya nga po, krimen na walang kriminal. Napatunayan na, napakita na, walang dike, walang flood control program, walang flood mitigation project. Nailabas po yung pondo, nabayaran ang kontratista, pinagparte-partihan yung buwis nating mga Pilipino. Napunta sa kontratista yung kakaunti, napunta doon sa project proponent o yung congressman o yung senador, naghati-hati po yung district engineer, yung regional director, and so on and so forth. Nabayaran po lahat ng dapat bayaran. Wala pa ring kriminal. Nagbuo po nung ICI. Yung ICI, yung Independent Commission on Infrastructure, ulit-ulitin ko, budol po yan. Budol yan. Nakikita naman natin, maraming salamat regardless of your political color, affiliation, belief, creed, or association, kumikilos na po ang sambayan ng Pilipino. Maraming salamat po sa inyong lahat sa ating collective effort. Bakit kanyo? Bumibigay po sa pressure ang kahit na sinong sindikato man yan, mafia man yan, individual man yan, pagka legitimate o authentic po yung public pressure, yung public law, bibigay po yan. Proof. Bibigay. Agad-agad sinabi ng ICI, hindi po, wag ho kayo maniniwala sa ICI. I just have to refer to their name as Independent Commission on Infrastructure. Kasi po yun yung kanilang pangalang ibinigay. Hindi po independent yan. Bakit? Ang nagtatag po niyan ang Marcos Jr. Administration.
Ang nag-appoint po dyan ay si Bongbong Marcos Jr., si BBM. Ano ho? So hindi po independent yan. Pag tiningnan nyo yung composition yan, merong isa dyan na mumula, dating kalihim ng DPWH, nung panahon ni Noynoy Aquino. Yung isa dyan, Supreme Court Justice, na very, very close din sa isang prominenteng negosyante, closely identified with Marcos Sr. Yung isa naman, yung sa SGV, ay naglabasa na sa social media na sila pala yung auditing firm ng mga kumpanya ni Martin Romualdez. So nasaan ang independence dyan? Naoobliga na po sila, magla-live stream na po sila. Sabi nila, subalit yan po ay patuloy na pambubudol ng mga Correct. ICI. Bakit ka magla-live stream pagkatapos na ninyong maimbitan at ma-interview o matanong si Martin Romualdez? Gaano kasagrado yung nagiging pahayag, kung meron man siya naging pahayag, baka naman kape-kape lang kayo dyan, nagbiskwit at konting green tea o Earl Grey tea o kung ano man tea. Diba? Tapos sasambulat nila, nabubuksan na daw ho nila ng live stream yung kanilang hindi po investigation dahil wala naman pong power ito, ni wala nga po itong kapangyarihang mag-issue ng subpoena. Wala pong ngipin. Huwag na pong pangil, kalabisan na po yun eh. Wala pong ngipin ang ICI, budol po yan. Budol. Yung nag-inspeksyon na nga mismo, kunwari, si BBM, hindi ba nag-inspeksyon kunwari, doon sa mga sinasabing lugar na kung saan dapat ay mayroong mga flood control programs o flood mitigation programs sa Bulacan, sa makasaysayan at dakilang lalawigan ng Bulacan. Siya mismo nagsabi, si BBM, on-site, nagguni-guni lang daw yung mga yung mga flood control projects. Guni-guni talaga. Rine-enforce mo lamang yung hallucination mo noong 2024 SONA. Nung ipinagbida mo, pinagyabang mo ng buong tikas na meron kang 5,500 flood control projects na naipatupad na, kompleto na, fully implemented sa loob lamang ng 2 taon ng iyong administrasyon. 5,500 flood control projects. Budol din po iyon. Alaunan, bumaha, umulan ng malakas, nagsabay yung bagyo, hindi ba? At saka yung masamang panahon, di ba? Bumaha po yung malaking bahagi ng ating bansa. Ang sagot niya, na-overwhelm lang daw yung kanyang mga 5,500 flood control programs. Eventually, naamin na niya, nung siya'y kunwaring nag-inspeksyon, guni-guni lang. Talagang guni-guni yun. Sa loob ng 2 taon, 5,500 flood control projects, ghost nga kasi. Sa loob nga ng 1 taon, ngayong 2025, napakadaling gawin. Ang nagawa lang nila ay 22 classrooms sa Wala hong ika nga komplikado doon. Ika nga bigay niyo sa amin yung lugar kung saan itatayo. Sukat. Square lang naman yun. Anong hirap doon, di ba? Oh. Tapos basta sumunod lang doon sa standard na dapat intensity 10, hindi basta gigibayan dahil mga estudyante, mga kabataan ang laman. Intensity 10 talaga. Meron pa kayang earth nun? O let's say intensity 7 o intensity 8, dapat mapagtagumpayan ng gusali na yan, yung itatayong eskwelahan o classroom. Pero mantakan yung classroom ho, square na lang ho ito, yung walang komplikadong mga technical na kaalaman para itayo ito dahil hindi ko kagaya ng flood control kasi yan talagang binabayo ho yan ng rumaragasang tubig. Kaya dapat ang pagpaplano, ang disenyo, ang yung kalidad ng paggawa, kalidad ng materyales talagang napakataas. Di naman natin sinasabi pagka classroom dapat hindi susunod sa mga ganong klaseng criteria. Sinasabi natin dito, yun square lang. Huhukain mo, pundasyon, iaangat mo yan, basta standard lahat yan, wala tayong problema. Pero 22 ang naitayo nila ngayong 2025. Binibigyan na nga ho natin sila ng allowance eh. Sige, let's say, kada taon, nag-a-average na lang kayo ng 2,000. Anak ng Petrang Garapata.
sa loob ng 6 na taon, meron lang kayong 1,200? Nabuho nun si Tatay Digong mahigit 100,000 classroom ang night. The 20,000, mahigit 20,000 na yung mga classroom na itayo ni FPRRD. Buong bansa na yan. Grabe. Paano mo nabuo sa iyong hallucination, sa iyong guni-guni, sa iyong imagination, yung 5,500 flood control projects. No? So ito po, kitang-kita na natin, 2 buwan na pong mainit na pinag-uusapan ng kontrobersiyang ito, merong krimen, kitang-kita na ho nating lahat, subalit walang kriminal. Maaari din natin baliktarin. Kitang-kita na kung sino yung mga kriminal, pero tila wala pa rin silang krimen na nagagawa. Bakit? Wala pa hong nakakasuhan eh. Buo na po lahat ng gusto nilang mga ebidensya, nariyan na. Sa Bulacan, kasi yan po yung uminit eh, yung dakilang lalawigan at makasaysayang lalawigan ng Bulacan. Sentro po iyan ng Ghosts Flood Control Projects. Sentro po iyan ng Flood Control Fund Anomaly. Sentro po iyan ng Flood Control Funds Kurakot. Sentro po iyan ng Flood Control Funds Corruption. No? Hanggang sa ngayon, wala yung mga personalidad na una ng mga nabanggit at bilyong-bilyong piso ang tinanggap ng kanilang distrito na flood control funds ang naimbitahan o nais-imbitahin ng ICI. Bakit? Budol ho yung ICI. At bilang Pilipino, nananawagan po ako sa mga kamag-anak ng mga bumubuo ng ICI. Kausapin po ninyo yung inyong mga kamag-anak. Dahil alam ko naman na hindi ho kayo lahat dyan ay hindi naging biktima ng baha. At ako'y nakakatiyak bilang Pilipino rin kayo, galit din kayo sa korupsyon. Kausapin po ninyo. You apply your persuasion at kausapin yung inyong mga kamag-anak na itama sana yung kanilang ginagawang landas ng kanilang proseso ng hindi ko kasi masabing investigation eh. Wala naman po silang investigatory power. Maari siguro fact-finding, pero wala din po yan eh. Wala silang subpoena power, wala silang contempt power. Palamuti lang po yan, borloloy lang po yan. Wala Burloloy lang ho yung ICI na yan. Sa maniwala ako kayo sa hindi, burloloy lang yan. pong poder ang ICI. Usapin niyo yun yung kamag-anak, talikuran na yung ICI na yan. Alam mo ninyo ang pag-asa ng tao, ang mataas sa pag-asa ng tao, nandun po dati sa Blue Ribbon eh. Kaya lang, sinalaula po. Nagkaroon po ng school bukol sa Senado. Nabalasa, tinanggal yung dating chairman at nawindang-windang na ho yung proseso ng pag-iimbestiga. Pinalitan ng chairman, nagbitiw yung chairman, nagpahayag yung Pangulo ng Senado, babalik daw yung dating chairman. Lukuhan po ito. Sirang-sira na po yung ating mga institusyon. Kaya base sa dokumento, sana manawagan yung mga, nananawagan tayo sa mga kamag-anakan ng mga bumubuo ng ICI, pakiusapan po ninyo yung inyong mga kamag-anak. Anyway, lahat po ng mga taong nandyan, pagdating career-wise, made na po yung mga yan eh. In fact, very prestigious, illustrious na nga po may tuturing yung kanilang naging career path. At sa kanilang edad, tinitingala, iba na po yung estado sa lipunan. Sana naman, gumawa na lamang po kayo ng legasiya, hindi lamang para sa inyong pamilya, hindi lamang para sa inyong pangalan, kundi legasiya para sa Pilipino na kayo'y kalaban ng korupsyon. Huwag na ho kayong magpagamit. Wala na ho kayong papatunayan, mga established na po kayo. Retired na nga ang karamihan eh. Retired na, nakapagsilbi na sa bansa. Sana isipin ninyo, legasiya ng inyong pangalan, legasiya ng inyong pamilya, pero sa pangkalahatan, legasiya po nating mga Pilipino na labanan na natin ang korupsyon at ipaglaban natin na magkaroon ng higit na magandang bukas, kahit po fighting chance. Bigyan natin ng fighting chance yung ating mga kabataan na magkaroon ng higit na mabuting buhay. Yung flood control po,
Matapos ang 2 buwan na mainit na balitaktakan sa social media, sa Senado, sa Kongreso, sa mainstream media, wala po yan. Bahagi po yan ng BBM. Kagaya po yung ICI at yung mga iba pang nagrarally. Bahagi po yan ng BBM. Ano po yung BBM? Yung budol-budol makinarya. Bahagi po Budol-budol sila, makinarya. nagpapagamit po Yan, sila oh. ng budol-budol makinarya. Meron akong Imagine ho ninyo, yung meron akong natututunan mga bagong salita dito kay Atty. Vic. Kanina ay natutunan natin Budol Commission. Budol Commission. Dito ho budol makinarya. mga kongresista at kontratista, Hmm. 2 buwan na po itong mainit pinag-uusapan. Ni kalabit, wala pong kalabit mula sa ICI Budol po yan. Budol Nasaan yan. na yung top 15 na kontratistang pinangalanan ni BBM? Tahimik na yung SunWest Construction and Development Corporation, yung Hightone Construction and Development Corporation, yung una ng tinagurian na Flood Control King, yung si Flood Control King, yung Alex, tingnan ko lang po itong notes ko. Itong si Alex Abelido, Flood Control King, yung Legacy Construction Corporation, nawala na rin po ito sa usapan, nawala na rin po ito sa usapin, at hindi na rin po ito pinatatawag o pinatawag ng ICI. Hindi na maawa po kayo sa aking mga kababayan dyan po sa dakila at makasaysayang lalawigan ng Bulacan. Hindi na po nawala ang tubig baha. Permanente na ho Pasalamat kayo, hindi kayo nakakaranas ng baha. Pasalamat kayo paggising ninyo sa umaga, pagtapak ninyo sa inyong mga silid, sa inyong living room, sa inyong dining room, sa inyong backyard, sa inyong garden. Tuyo po Kahit umuulan sa labas, tuyo. Yung mga tao po sa Bulacan, yung mga Bulakenyo ho, marami pong lugar dyan, hindi na po nawala ang tubig baha. Maawa naman ho kayo. Kanya nga po tayo ay manikluhod, nakikiusap sa mga kamag-anakan ng mga miyembro po ng ICI. Iwanan nyo na po iyan para maobliga ang gobyerno na ibalik sa Blue Ribbon. At sana magkaroon din ng balasan sa Blue Ribbon sa Senado, maglagay ng totoong chairman na magbibigay ng transparency at accountability. Yan naman po ang sigaw ng bawat mamamayang Pilipino, higit pa ang ating mga Gen Z, yung ating mga kabataan. Wala pa rin 2 buwan na wala pang kriminal, wala pang personalidad na nakakasuhan. Ito nga po yung classic example na krimen na walang kriminal. Lantaran po ito, pero lantaran pa rin po tayong binubudol ng ICI. Kasi nga miyembro sila ng BBM, yung budol-budol makinarya. Makinarya po ito ng patuloy na panlalansi sa ating mga Pilipino. And again, this is just a recap dahil nakikita naman natin yung propaganda machine po ng Marcos Jr. administration, yung kanilang BBM, yung budol-budol makinarya, nag-overheat po yan papuntang weekend. Why? They want to control the narrative going into the weekend. Para po makalimutan ninyo, habang kayo ay nagpapahinga o pilit nag-i-enjoy, kahit hirap na po tayo over the weekend, kakargaan nila ng naratibo nila na gusto nilang yun ang magiging dikta nila for the coming week. Pilit pong buburahin, babaguhin gamit ang mainstream media. Yung vice cam, di ba yung vice cam ng 19th Congress, ito po yung nakialam doon sa panukala or proposed budget initially ng Executive Department, ang tanggapan ng Pangulo ni BBM. Subalit, hindi po kasi si Bongbong ang nag-expose ng corruption issue na ito. Hindi po. Ang kanya ay admission. Yung ginawa niya nung SONA nung 2025, ngayon pong July, ang propaganda arm po, yung budol-budol makinarya ng gobyerno, ginagawa po siyang hero. They are forcibly projecting him to be the hero as the one who made the expose. Pambubudol po yun.
Ang ginawa niya nung July 2025 SONA, hindi po expose. It's not an exposition, but rather it was an admission na talaga namang graft-ridden and corruption-heavy na ang kanyang administrasyon. Napilitan siyang aminin dahil tatandaan ho ninyo, atras tayo ng kaunti. Days before the SONA, nag-uulan, nagbababaha, hindi ba? Kanya nga, di ba, meron pang threat doon, baka hindi matuloy ang SONA at hindi na maitanggi. Talagang walang flood control projects. Hindi na maitanggi yung nagsusmigaw na kurakot at korupsyon. So, anong gagawin nila? Unahan mo na. Kunyari, ikaw ang bida at ikaw ang nag-anunsyo, ikaw ang nag-expose. Hindi po. Hindi po siya ang nagbunyag, hindi po siya ang nag-expose. Ang ginawa po niya noong July 2025 SONA, it was an admission that serious mistakes have been made sa ating 2023, 2024 at 2025 national budget. Dahil nga po yan sa buy-scam. Yung mga nag-oorganisa ng pagkilos, meron daw gagawin na rally sa November 30 or 31. At nung September 21, di ba, hinati-hati yung mga nagrarally. Yung hakbang ng maisog lamang ho ang sumisigaw ng Marcos resign. Tapos, ganyan po talaga eh. Mamaya, didiskurso po natin. Nadiskurso na po natin eh. Wala pong nananawagan na pabagsakin ng gobyerno. Wala. Marami na ho ang humihingi na magpalit na ng administrasyon. Magkaiba po iyon ha. Ang gobyerno ay hindi ang administrasyon. At ang administrasyon ay hindi po gobyerno. When you speak of government, there is permanence. When you speak of administration, they are always limited by their term limit. Kung matatapos sila yung term limit nila. Marami na po sa ating kasaysayan ang hindi nakatapos ng termino. Ano po ang naging desisyon ng Korte Suprema? Constitutional daw po iyon pag nagsalita na yung totoong pinagmumula ng kapangyarihan, yung sovereignty resides in the people, taong bayan. No? So yung buy-scam, yung mga nagpapanggap na anti-corruption, budol doon po yun. Bahagi po yun ng BBM, yung budol makinarya. Bakit kanyo? Hindi nga po nila mailabas sa bibig nila eh. Yung pangalang Stella Kimbo. Yung Na dating vice chair ng appropriation ni Saldico. At nung nawala si Saldico, nung pasado na yung 2025 unconstitutional national budget, pinalitan po siya ni Stella Kimbo. Yung Stella Kimbo, sinabi niya walang blanco, sinabi niya ang nag-fill up ng blanco ay yung technical working group at ito raw po ay ministerial lamang, hindi rin pinatatawag ng ICI. Hindi rin mabanggit ng mga nagrarally na hindi raw po sila anti-Marcos pero anti-corruption sila. Anong klaseng anti-corruption yun? Meron kang iniiwasan, meron kang kinikilingan, meron kang pinapaboran. Hindi nga po nila mabanggit yung pangalang Stella Kimbo. Hindi nila mabanggit yung Manix Dalipe. Hindi nila mabanggit yung... Manix Dalipe nga pala. Nakakalimutan natin banggitin yan. Isa din yung Manix Dalipe na yan. Dalipe. Oh. Nakalimutan ko lang pangalan. Manix pala. Si Dalipe. Isa pa yung ano na yan. Dong Gonzales. Yung Dong Gonzales. Hindi nila mabanggit yung JJ Suarez. JJ Suarez. Hindi nila mabanggit yung pangalan nung counterpart po ng Kongreso ng mababang kapulungan sa Senado pagdating po sa buy-scam, si Senadora Grace Po. Si Grace Po, siya po ang chairperson ng Finance Committee, equivalent po iyon ng Appropriations Committee ng House. Siya naman po yung contingent. Hepe po siya ng contingent ng Senado. Hindi po ito nababanggit ng mga nagpapanggap na anti-corruption advocates. So yan ay bahagi din po yan ng BBM o budol na makinarya. Hindi rin pinapatawag ng ICI. Si former Marine Sergeant Orly Gutesa. Bakit po natin laging binabalik si Marine Sergeant Orly Gutesa?
Sapagkat sa aking pananaw bilang abogado, yung kanyang testimonya is critical and crucial. Para po mag-zero in na tayo doon sa mga personalidad na talaga namang may kinalaman at author o may akda ng lantaran, garapalang, korupsyon, kurakot at nakawan sa ilalim ng liderato ni BBM. Bakit mahalaga yung naging pahayag at testimonya ni former Marine Sergeant Orly Gutesa na naisip ko po ito kanina in relation to the dismissal of the plunder case, the criminal case for plunder, laban kay dating Senador Juan Ponce Enrile, kay Attorney Gigi Reyes at kay Janet Napoles. Na-dismiss po yan di ba? That importante rin, bukod kay former Marine Sergeant Orly Gutesa, ipatawag din yung DBM Secretary, si Mina Pangandaman. Ipatawag din dapat si Yusek Traigib Olayvar ng DepEd. Bakit? Mahalaga po yun yung 2.85 billion na na-release, nabigyan ng SARO at na-execute, na-implement na proyekto base sa affidavit ni dating DPWH Undersecretary Robert Bernardo at tumanggap ng limpak-limpak na pera equivalent to 15% of the 2.85 billion na nakontrata o na-corner ni Yusek Traigib Olayvar. Nasa tanggapan na po ito ng Pangulo Kaladkad na yung tanggapan ng Pangulo, tanggapan ng Executive Secretary. Why is it important for the ICI in the light of the decision of the Sandigan Bayan dismissing, acquitting Juan Ponce Enrile, Gigi Reyes, and Janet Lim Napoles in the criminal charges against them for plunder? Para po mabigay nila yung detalye. Dahil na-dismiss, isa pong basihan bakit na-dismiss yung kaso laban kay Enrile, kay Reyes, kay Napoles. Dahil daw po kulang sa specificity o detalye yung mga aligasyon katulad ng halaga, yung proyekto, yung project proponent, yung SARO, etc. Pag pinatawag po si former Marine Sergeant Orly Gutesa, ipatawag din si DBM Secretary Mina Pangandaman, ipatawag din si Yusek Traigib Olayvar na nakakontrata, naka-corner, nakaharbat ng 2.85 billion pesos gamit ang Office of the Executive Secretary, tanggapan ng Pangulo. They can provide and they should provide and they will provide yung mga specific amounts, the project and project proponent. Importante po yun Saan yung proyekto? Yung lugar. Bisitahin, wala talagang project, ghost. Kung meron man, substandard. Kung meron man, hindi pa tapos pero fully paid na. Patawag din si Lisa Araneta Marcos, patawag si Martin Romualdez, patawag lahat. Magkano po yung halaga? Yung SARO, yung Special Allotment Release Order. At kung ano-ano pa, upang nang sa ganoon, makabuo po ng airtight na kaso kung sino man ang magsasampa, kung DOJ man o yung tanggapan ng ombudsman. But as things stands, at the moment, wala po tayong kumpiyansa sa mga ito But pinag-usapan natin, kaya nga dapat ibuhayin, ituloy yung pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Yung ginagawang ito. Para po hindi ma-dismiss kung sino man ang kakasuhan, katulad ng sinapit. Nung kasong criminal for plunder laban kay dating Senador Juan Ponce Enrile, Attorney Gigi Reyes, yung kanyang Chief of Staff, at kay Janet Lim Napoles. Bagamat malinaw sa pagpirma ni BBM ng tatlong GAA, yung 2023, 24, 25, malinaw po yan. He acted with manifest partiality. Manifest partiality. Binigyan niya ng blanket authority si Martin Romualdez. Binigyan niya ng blanket authority si Saldico. Yung small committee, yung vice cam, binigyan niya ng blanket authority. At pinirmahan niya, basta-basta. Pera po ng Pilipino yan Kita naman ninyo, linapastangan yung ating pondo. Importante na panagutin po natin yung mga ito. Even BBM. Unfortunately, we have to wait
until he finishes his term. Whether it's 6 years, 5 years, 4 years, we do not know. Basta't importante, pagkatapos ng kanyang termino, siya'y mapanagot at panagutin. Ngayon no kasi, meron siyang immunity bilang Pangulo. Ganon din po si Vice President Inday Sara Duterte. Kung meron man silang issue na kakasuhan ng kriminal, unfortunately for them, they have to wait for the Vice President to complete her term bago siya matanggalan ng immunity at makasuhan ka ng kasong kriminal kung meron man. No? Yung evident bad faith. When Bongbong Marcos, BBM, budol-budol makinarya, kasali na po yan, signed the unconstitutional, invalid, immoral, unlawful at criminal 2025 GAA, binigyan po niya ng sobra-sobrang pabor yung kanyang mga kaalyado. At hindi ho ba yung mga political parties na nakinabang doon sa ilang taong budget, lalo na itong 2025 national budget. Grabe po yung ipinagbibigay sa mga yan eh. Binigyan po sila ng limpak-limpak na halaga. Kagaya po nito, ang basis po nito, yung nag-umikot po sa social media. Yan po yung pinaghati-hatian ng mga partido eh. Pati po Liberal Party kasali dyan ha. Ganyan po yung mga natanggap nila, bilyong-bilyong pisong halaga. Kaya po natin pinag-uusapan muli, paulit-ulit ito, sapagkat bago po mag-weekend, ililalagay po natin muli sa release yung mga usapin bago po nila baguhin na naman. Imagine niyo yung lakas 245 billion, yung NUP 87 billion, yung NPC 79 billion, yung NP 50 billion, yung PFP na nakakaliit-liit na partido, ayan 38 billion. Ang Liberal Party na mahilig ano rin po ito, tama yung sabi ni Anjo Iliana, ang pinakamalinis na administrasyon at tao ay si BBM dahil daw po lagi naguhugas kamay. Ganon din po itong LP. Laging sigaw ng sigaw, bitin naman yung sinisigaw. Kasi nga, bahagi na po sila ng BBM eh. Yung budol-budol makinarya, 16 billion po tinanggap nila. So dito makikita natin laganap yung korupsyon and then yung causing undue injury to the government. Halaga po ito yung mga nakikinig at nagmo-monitor, causing undue injury to the government and to the people. Pag sinabi po ninyong causing undue injury to the government, dito po sa requisitos na ito, malinaw din na inihiwalay yung government sa administration. Causing undue injury to the government. Ibig sabihin, ang kinakailangan na agrabyado ay ang gobyerno, hindi po ang administrasyon. Bakit? Magkaiba po kasi yung gobyerno sa administrasyon. In fact, even the administration can very well cause undue injury to the government. Hindi po porke administrasyon ka, hindi maaring makumit mo itong requisitos na ito ng krimen. Yung causing undue injury to the government. Kahit administrasyon ka, maaari kang mag-cause ng undue injury to the government. Proof, Bongbong Marcos Jr. administration. Bongbong Marcos Jr. administration is not the government. They are just the stewards of our government for the next 6 years. But it doesn't mean hindi nila kayang saktan o gawan ng kung anumang pag-aagrabyado ang gobyerno dahil sila'y administrasyon. Bakit po natin hinimay ito? Para po yung mga nagmo-monitor sa security cluster, wag ho niyong sakyan yung pa-baby at pa-victim na drama ng Marcos Jr. administration. Hindi po government, administration. Hindi po sila ang biktima. Sila po ang nag-cause ng so much undue injury to the government. That includes you, those who belong to the security sector of our government. Malinaw yan. Ang dapat masaktan o maagrabyado ay ang gobyerno, hindi ang administrasyon. Bakit natin kailangan linawin? Upang malinaw din sa inyo that even the administration can cause
undue injury to the government like what is happening now, like what is happening today in our country. Balikan din natin yung budol na ICI. Nasaan na? Yung poster boy of corruption, yung poster boy of substandard projects in flood control or Yan. flood Nasaan mitigation na? projects. Nasaan na yung poster boy ng flood control funds anomaly Yan. na siyang unang pinangalanan at ginawang poster boy ni Ping Lacson, yung first district congressman ng Oriental Mindoro, si Arnan Panaligan. Yan. Asa Pwede pa na siya yung nakakulong. Arnan Panaligan? Yan Nako. ba'y nakalabit man lang ng ICI? Nako Hindi, kasi budulo yung ICI. Wala po tayong aasahan dyan. Ayun na nga mga kababayan, dapat to talaga di natin tapusin to. Nasa ano na ho tayo, 46-minute mark ng live na yan ni Atty. Vic Rodriguez. Punta ho kayo sa Tining Maisog at kayo mag-subscribe ho kayo, pakiusap at i-like, share, subscribe. Like, share, subscribe ho kayo dyan sa Tining Maisog YouTube channel. As always, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Ang lahat ng Pilipinas.